Trending po ngayon ang topic tungkol sa PAX Silica Hub. At naglipa na ngayon ang mga kuro-kuro mula sa mga hindi naman nakakaunawa sa problema. Katulad ng mga maraming kontratista. Ang tawag ko dyan sa kontratista, yung ibig ko sabihin dyan, kukontra lang tapos magsasabi paano hindi magawa yung problema. Kasi dapat ang ating gagawin, kung may problema pero mayroong opportunity, paano natin lulutasin yung problema upang magawa yung opportunity. Yan po dapat ang objective. Hindi yung maghanap ka ng rason kung paano ito hindi magawa. Yan ang problema sa tao. Yan yung paano ka magiging mahirap. So, pakinggan po natin itong isang video. Halimbawa po natin kasi naglilipa na ang mga ganitong misinformation. Source ng kuryente at tubig. Kung mapapanood ninyo, ang galing niya talaga magsalita eh. Salesman na salesman. Talagang akit na akit yung mga nanonood sa kanya pag tinignan nyo yung comment section. Magaling eh, mahinahon eh. Kaya sabi ko nga eh, ang galing ng PR. Yan yun. Pero, ang tanong, totoo ba na magbe-benefit ang ating bansa diyan sa PAX Silica na yan? Hindi. Bakit ko nasabi? Aba, kung totoo na magbe-benefit ang isang bansa kung saan magtatayo ng isang PAX Silica Hub, di dapat nag-agawa na ang mga naunang bansa sa atin na miyembro ng PAX Silica. Hindi ba? Maganda pala eh. Kung maganda yan, papayag ba yung Australia na hindi sa kanila yan? Papayag ba yung US na hindi sa kanila itatayo yan? Yung Israel, yung India, yung UK? Hindi ba? Mag-aagawan yan, hindi sa amin na. Maganda eh. Dami yan po ang unang nangunguna na paano magbigay ng mga konklusyon, mga logiko, no? Pero wala naman ang logic ay wala sa tamang basihan. Kasi pag sinabi na bakit inayawan ito ng US, bakit inayawan ito ng Australia, bakit inayawan ito ng mga ibang bansa, hindi po yan ang tanong. Ang tanong dyan, ano ba ang pangangailangan ko, ano ba ang kakayanan ko, at ano ba ang kanilang estado, anong klaseng tao sila. Kasi kung yung mga nagkukomplain doon sa ibang bansa, hindi naman sila technically skill yung problema, talagang wala kang magawa. Pag sinabing problema sa tubig, problema sa electricity, para sa aming mga technical na yan po ang aming profesyon, paglulutas ng pag-provide ng sapat na tubig, pag-provide ng sapat na electricity power, hindi man po problema sa amin yan kasi profesyon. Paano namin lutasin pag mayroong project na malaki, ito yung kailangan naming tubig, itong pangangailangan naming power, at i-design niya naming mga, ayun ang aming mga profesyon. So, nagtataka ako bakit nagkakaproblema, nakakagulo ang topic na ito. Kaya aking pong tinitingnan at aking nire-research, hindi naman ito problema. Bago tayo magpapatuloy, magpapakilala po muna tayo sa ating identity. Ang ating pong advocacy ay mga energy saving devices. Mayroong application sa sasakyan, sa motor at saka sa stove. Ito po yung ginawa ko sa aking sasakyan upang mas matipid, makatulong sa climate change at ganun din makatulong sa pollution. Sa ating device ay wala pong binago sa makina, wala po tayong ginalaw kung ano man. Ang ating po ay tapping point, gumawa lang po dito ng T at nakapasok po dito sa manifold. At simple lang po ang ating connection doon sa battery, positive, negative. Tapos naman, itong ating hydrogen generator, mayroon itong positive, negative sa likod. Tapos yung yan ay i-connect natin sa battery. And then para mayroon tayong switch, mayroon tayong nilagay na relay. Dito tayo mag switch off and on. Tapos itong gas dito na ma-produce dito sa ating generator ay papunta doon sa T connection na ating ginawa doon sa loob doon sa manifold. Dito tayo, itong tubig na ito ay konti lang na tira at dadagdagan lang ito, binubuksan lang naman itong takip dito at ilalagay yung... Ayan po ang simpleng device
na makakatulong, makakatipid po sa fuel dahil mahal po ang fuel ngayon at makakatulong nga sa climate change na dulot nga ng pagbabaha po sa ating buong bansa at problema din natin ang pollution. Tuloy po tayo sa ating topic. So, yun ang problema ngayon. Maraming kontratista na hindi naman alam ang subject matter, yun kaagad ang magbigay ng konklusyon, magbigay ng information na wag, hindi magawa yan. Tama po yung sinasabi ng BCDA na pwede po store ng malaking dam or malaking storage tank dahil ang system kapag pag-aralan po yung buong system kahit malaki pa yan, pwede pong kukunin lahat yung capacity ng tubig na nakakailangan kahit gaano kalaki pa yan, pwede pong i-estimate yan at pwedeng i-recycle. Kaya dito po sa aking proposed na design, recycled po kasi sa mga planta, kahit dito sa existing na mga planta, mga pabrika, dito sa mga economic zone, marami po dyan, nagre-recycle po mga kanilang tubig para hindi po magtapon ng mga maraming capacity ng tubig. So dito sa aking proposal, recycled po. So mayroong mga waste niyan, konti lang. So, kaya po, yung sinasabing sobrang nangangailangan tayo ng tubig, hindi po tulad yan sa mga residential na hindi man po yan dinesign na recycling. Kaya pagka naligo, pag naghugas, kapag yung sa kubita, tinatapon lang natin diretso sa kanal, diretso sa labas, wala nang pagbabalik. So, dito po sa kung bagong ginawa yung area, halimbawa mayroon pong developed area, pwede pong ihiwalay po yung sa saver, yung sa kubita at yung sa pangligo, hiwalay yan sa lababo, pwede pong i-recycle yan. Magkakaroon po ng recycling plant. So, kunti lang po ang matatapon ng tubig. Ngayon, dito po sa Silica Hub, pwede pong totally i-convert po na i-recycle natin yan. Kaya konting tapon lang. Ngayon, dito sa malaking tangke na yan, ay para pong sa radiator ng sasakyan na kahit napakainit po yung sasakyan na isang linggo, kung wala namang singaw, hindi po maubos yung tubig sa radiator na kasing isang balde lang po laman yan, hindi po naubos yan. So katulad po niyan, pwede pong i-recycle yan. Mayroon pong filtration. Ito pong aking presentation. Ipifiltration po yan natin. Babalik po doon sa malaking storage at re-recycle. So kapag nag-ulan po na isang beses man sa isang buwan, hindi na po mauubos yan kung malaki po yung storage tank. Ngayon, kung para masakop pa rin, kung mayroong mga wastage, pwede pong magtayo ng mga pumping station papaligid po sa malaki, napakalaki po yung area. So malutas po natin yung tubig. Ngayon doon naman tayo sa power. May ito din ang aking proposal dyan, yung buong mga roof, dahil napakalawak po, 1,600. Halimbawa po, estimate po natin na yung 1,200 hectares, ipuno po natin yan ng solar panels, makaka-generate na po dyan, makaka-generate ng mga 800 megawatt to 1,000 megawatt. And then yung remaining po, ang halimbawa po 3.5 gigawatt yung kailangan. So yung remaining, ang aking proposal naman ay yung modular na nuclear, kasi yung modular marami na pong may gawa niya na pwedeng i-deliver. Ayan po, ay di-deliver po yan ng kapakis niya, parang mga generator lang po yan na i-install mo na lang, tapos mayroong mga piping yan, ikukunik, i-assemble na lang sa site. Ngayon, pwede pong ikontrata yan na ang wastage, kung sakali man inabot na ng mga 30 years o 40 years na mayroong waste na po yan, pwede pong ikontrata yan na yung supplier na sila na lang dapat ang mag-dispose po sa waste, kasi nuclear waste nga po yan. So, malulutas na po yung ating problema sa dependency sa oil dyan, sa supply sa Middle East kapag nagkakagira katulad ngayon. So malulutas na po natin yung problema dyan na maintain na po, hindi na po maapektuhan yung ating supply ng enerhiya, and then magiging clean energy na po kasi wala na pong pollution na ibibigay sa ating pong kaulapan. So yan po, na malulutas po yan yung energy ko. Pwede pong self-sustainable po yung buong area na yan sa design po na yung buong roof nga po gagawin pong solar panel, at ang natitira pong na remaining na kailangan i-back up po ng maintain supply ay doon po nga sa modular na pwede pong marami pong mga maliliit na modular nuclear unit na i-install po sa mga nakapalibot po sa so nalulutas po natin ang
ang pangangailangan dyan. So pagdating naman doon sa waste, kailangan po magkakaroon po ng planta sa recycling ng mga wastage na dapat po wala pong matapon mga wastage, kasi yan po naman ang ibang pinoproblema dyan, saan daw itatapon yung waste. So kung mina nga tayo ng ore mula sa lupa, bakit hindi tayo makakaroon ng recycling plant upang wala pong masayang na, ang mga masayang na lang ay talagang mga alikabok na lang ang mga durog na kung anong hindi mapakinabangan, kasi yung ore hindi na po yan mabubulok, yung mga nickel na yan, yung copper na yan, hindi na po mabubulok yan. So, recyclable po yan, mamimina uli yan. So, yan po ang ating sinasabi. So, malulutas po natin ang tubig, requirement ng tubig, requirement ng power, kailangan po lang i-estimate yan, at yan po ang ating proposal dyan. And din sa waste naman na pinoproblema po ng iba, na saan daw itapon ng waste, magkakaroon po dapat ng recycling plant para wala pong matapon. Katulad ng sa tubig, i-recycle natin, ganun din pong mga wastage, dapat makakaroon din po ng recycling upang wala pong problema sa pagtapon, hindi po dapat itapon. Yan po mga kababayan ang aking unang topic dito sa ating pong pagbahagi nitong trending ngayon sa Pax Silica Hub.